Hello Love Again. Yes. You wanna... Of course, I think this is my first Eddie's award. And May movie ba nga ba? This year? soon, hintayin niya announcement. Thank you po. Ikaw, Apri, man. This is an honor and we're very happy po, of course, and grateful to the Emmys and the members of Speed for this recognition. Nakakatawa lang po na kahit last year pa po yung pelikula namin, it's still being recognized. And I think we should be proud of ourselves po that we were able to, bring up and make history with this film. So, nagpapasalamat po ako sa mga people who's responsible for it, especially my bosses, JMA Pictures po, Ms. Annette, Ms. Nessa, thank you so much. And of course, to Sir Carlo, of course, ABS-CBN, maraming salamat po for the opportunity. And, I hope that, sana po, isa lang naman po talaga ang pangarap ko as of this moment. And sana po talaga, magmura na po ang tickets ng sinehan. Para mas marami pong ganahang producers, mga gumagawa po ng pelikula, at para mas marami rin pong makanood ng mga kababayan natin, not only here, but especially po abroad. So with this award po, maraming salamat po again to the Emmys. And I think last year po, I was also an awardee. Kaya lang po siguro baka may schedule po tayo nun. Pero maraming salamat po for another year of recognition. And I hope this won't be the last. Thank you so much. Hello Kathden fans! Breaking news ito ha. Congratulations sa Kathden. Kasi nanalo sila mga kasambreros sa Box Office Hero Awards mga awardees kagabi. So first time na umaten ni Sir Alden kagabi. Pero last year ay nominated siya. Pero kagabi lang po siya naka-attend mga kasambreros. And mamaya yung na-notice ko talaga dito. Piling-pili yung kanyang words sa mga kasambreros. Parang nauutal siya, parang na hindi niya ma-mention si Ma'am Catherine naman mga kasambreros dun sa kanyang speech, no? Nung tinanggap niya yung tinanggap niya actually is parang parang pasasalamat niya of course no sa award na natanggap mga kasambreros. So, sabi dito ng GMA Public Affairs, one word, iconic. Tapos pictures ni Sir Alden at saka ni Ma'am Catherine. Sabi niya, Alden Richards and Catherine Bernardo were honored as the 8th Eddie's Box Office Heroes by the Society of Philippine Entertainment Editors or SPEED for the reunion film Hello Love Again, which earned a record-breaking of 1.6 billion pesos worldwide, making it the highest grossing Filipino film of all time. So hashtag Alden Richards, hashtag Catherine Bernardo. So yun po, congratulations sa Kathleen. Talagang record-breaking mga kasambreros. Actually, maraming winners, no? So, hindi siya ang nanalo na Best Actor. Si Sir Dennis Trillo. Ang galing din Sir Dennis Trillo din sa, sa Green Bones, mga kasambreros. Tapos, si Ma'am Marian Rivera naman ang nanalo as Best Actress, mga kasambreros. So, nagulitan pa ang dalawang ito doon, mga kasambreros, no? Para naman sa kanyang pagganap na Teacher Emmy sa Balota. Ito si Ma'am Marian Rivera, mga kasambreros. So, congratulations no, sa Kathleen. And na-mention niya dito ay magkakaroon siya ng bagong movie, no? Sabi niya soon. Wala pa siyang ni-reveal na kung ano man mga kasambreros. Iniisip ko dito, magkakaroon siya ng pelikula with Viva na naman. Or kasi tapos na yung Viva nandun na yung Out of Order. Iniisip ko baka magkaroon sila ng another papatandem na naman ng Catherine. Pero yun nga, no? Fingers crossed mga kasambreros. Nag-aabang na lang tayo. Tapos, pero iniisip ko rin makikipag-collab na naman siya nasa ibang mga artista, mga kasambreros. Kasi yun ang parang goal niya mga kasambreros na tulungan din yung ibang mga filmmakers or mga movie makers, mga kasambreros. And dito, natatawa ako dito kasi sabi niya dito, sa pinaka-last niya, nung nagsispeak sa mga kasambreros, nagpapasalamat na sabi niya, tawag dito na kasi nanalong best producer ang GMA Pictures, no? Nagulat ako kasi first time parang natalo niya yung Star Cinema, mga kasambreros. Pero po no, baka binigay na lang sa sa GMA Pictures kasi nga Star Cinema ay dito marami na ring award, mga kasambreros, no? So yun, pinasalamatan niya si Sir Carlo Katigbak, ang ABS-CBN. Tapos yung hindi na talaga binanggit si Ma'am Catherine kasi nga usapan nila yung mga kasambreros, kaya wag tayo mag-alala.
And then dito rin ay pangarap niya daw na magmura yung tickets, no, para mas marami daw ganahan na producers nagmuha ng pelikula. Hindi lamang dito sa ating bansa, kundi maging sa ibang bansa, mga kasambreros. And then, ang kulit dito, kasi parang arrival ni Mayor, mga kasambreros, no? Kasi parang yung tema nila ay parang something na Filipiniana, no? Or, yung Filipino-made na mga barong Tagalog, or pa sa mga barot saya, parang ganun, mga kasambreros, no? Tapos, dito si Ma'am Marian, ganun din, no, nakakulay white, mga kasambreros. And then ito, sobrang kulit ito, mga kasambreros, kasi parang hindi pa nga kumakain, parang hindi pa siya tapos kumain, ay nagpa-picture na agad yung, or parang may ginawa na agad siya, mga kasambreros, no? Tapos para may nilinisan niya pa yung kanyang bunganga, mga kasambreros, kasi nga katapos nilang kumain. So, busy. Parang may mga nagpa-picture na agad, or parang kumaga pa sa pila, ang dami pumipila, mga kasambreros, sa kanyang mga gagawin. At sa kanyang mga, hindi pa yata tapos kumain, si Pops, naglilinis pa naman ng ngipin niya, naglilinis pa ng ngipin niya, mga kasambreros. So, sobrang kulit lang. And then, andun din sila, of course, no, si Ma'am Annette Gozon, tapos, marami. Pero si Direk Cathy, parang wala akong nakitang parang ABS-CBN Sir Carlo Katigbak yata nasa audience lang siya. Tapos mostly na nanalo ngayon sa GMA, no? Si Ma'am Marian Rivera at saka si Sir Dennis Trillo, taga GMA, mga kasambreros. And then ito, no, sobrang nababaitan ako dito, talaga sobrang, no, mga kasambreros. Si Ma'am Barbie, parang nag-advance birthday celebration siya. Kasama ng mga bata na, ewan ko baka para mga patient yata ito na may mga karamdaman, mga kasambreros. Sobrang touching ito, mga kasambreros, kasi una kinantahan siya, tapos nung pinaka-last ay parang lumapit yung mga bata na sobrang pero una binati mo na siya ni Sir Alden, mga kasambreros. Tapos syempre mga tropa-tropa, yung mga sila lang daw yung nakakaalam ng mga usapan. So, as is na lang yan, mga kasambreros. So, sobrang alam niyo yung genuine yung pagkabait ni Ma'am Barbie Forteza, mga kasambreros, sa mga tao, lalo na dito sa mga bata nga, mga kasambreros, no? Una, parang nakikikanta lang siya, no? Tapos parang grabe, sobrang touching ito, mga kasambreros. Kahit ako ay medyo na-teary-eyed, mga kasambreros, dito sa ginawa ni Ma'am Barbie Forteza. Sa mga bata. Sana marami pang mga ganito, no, na mga charity works, mga kasambreros. And then ito, si Sir Alden, no, inalalayan si Ma'am Julia Barreto, mga kasambreros, no. Nandito talaga yung pagka-gentleman talaga ni Pops Alden. Kahit nga yung mga sina Ma'am Annette Gozon, yung mga tatanggap ng award. So, andun din, no, inalalayan yung papunta sa stage, mga kasambreros. So, grabe yung pagka-gentleman talaga ni Pops Alden. Kumbaga pa, hindi niya kailangan pilitin yung kanyang sarili, no, kasi nga nature na niya talaga ang pagiging mabait or pagiging gentleman, mga kasambreros. So, good job, Pops Alden. So, and then ito, sobrang kulit ito, mga kasambreros, kasi itong tawag dito, yung dila trend, baliktad. Inedit nila, naging malungkot na siya. Mga kasambreros. Sobrang kulit ng gumawa nito, no, parang tawag dito, parang ni-rewind niya, mga kasambreros, na playback, no, ganun. So, from masaya to malungkot. Di ba yung iba, malungkot to masaya. So, ito naman ay naging malungkot, naging masaya to malungkot, mga kasambreros. Alright, sinasya sa ating Kathleen items, ha. Congrats ulit sa Kathleen, kahit na wala si Ma'am Catherine. So, wala pa akong balita kung nakarating na ba ng Pilipinas or nakauwi na si Ma'am Catherine dito sa bansa, mga kasambreros. So, mamaya ay mag-update din po tayo, mga kasambreros. Alright, so yan lamang po sa ating Kathleen items. Today is July 21, 2025. Monday na po, no? Happy Monday, Blessed Sunday po. Blessed Monday po sa bawat isa. At para po sa ating Word of God, ay sobrang ganda po nito, mga kasambreros. Ang title natin, Madayang Timbangan. Proverbs 11 verse 1, Dishonest scales are an abomination to the Lord, but a just weight is His delight. Ito, mga kasambreros, sa mga hindi po nakakalam ng word na abomination, ito yung
sobrang galit or pagka disgusto, no, at pagkaayaw mo sa isang bagay or something. So it's like extremely disliked or hated mga kasembres, or an action that is vicious or vile. So ito yung ayaw na ayaw ng Panginoon din mga kasembres, yung mga nanlilinlang at mga nandaraya mga kasembres sa pamamagitan ng timbangan. So ngayon, di ba dati yung mga lumang timbangan, yung mga dati pa na hindi pa siya automatic, kasi ngayon yung parang electronic na weighing scale na siya mga kasembreros. So pero in general ay galit na galit mga kasembreros ang Panginoon sa mga madadayang timbangan. Grabe, no? Sa mga simpleng ganito lang pala ng mga bagay ay galit na galit ang Panginoon mga kasembreros. At ang verse na ito ay nag-emphasize ng kahalagahan ng honesty and integrity. So ito kasi parang equal nito. Kapag hindi ka honest sa timbangan mo ay madaya ka, so hindi ka honest mga kasembreros at wala kang integrity sa mata ng Diyos, no? Kahit na alam natin na siguro kapag ikaw ay nandadaya, tapos hindi nalalaman ng yung customer or ng tao mga kasembreros, pero ang Diyos, kung alam niya, ay galit na galit siya mga kasembreros. And nagsiserve ito ng reminder sa atin, yung Proverbs 11:1, na ang Diyos po natin ay nag-value ng truthfulness, no? Ng katotohanan at ng makatarungan mga kasembreros sa ating action, righteousness mga kasembreros sa ating behavior in general. So when we act with honesty and integrity, we please God and demonstrate our commitment to living according to His will. So ito yung sasabi natin parati na ano ba yung kalooban ng Panginoon? So ano ba yung gusto niya na gawin natin at isapamuhay para siya ay matuwa sa atin, no? Ito yun, no? May pananampalataya, may pag-ibig, may katarungan, no? May honesty, may integrity mga kasembreros, may humility, may pag-ibig, may patience, may gentleness, may kindness. Yung fruit of the Spirit mga kasembreros sa Galatians 5:22-23. So yun po yung kalooban ng Panginoon, and yun nga, no, katapatan sa Kanya. Tapos pag naglalaan talaga tayo ng oras sa Kanya, and we are living by faith and trust in Him mga kasembreros, yun po yung Kanyang kalooban. So think about it. How do you feel when someone is honest with you, even if the truth may be difficult to hear? Honesty fosters trust and respect in relationships, both with others and with God. So parang mag-asawa, no? Sa mag-asawa or sa magkapatid, mga kasembreros, maging sa magulang, they deserve the truth and they deserve your honesty mga kasembreros, kasi ang pagsasama ng maluwat, ang pagsasama ng tapat ay pagsasama ng maluwat mga kasembreros. So it's not just applicable sa mag-asawa or sa magjowa or sa mag-partner mga kasembreros, but it's applicable sa magkapatid, sa magulang to anak, and then anak to magulang mga kasembreros, vice versa. And kahit na sa magkaibigan, honesty is needed and badly demanded mga kasembreros sa kahit anumang uri ng relasyon, maaring relationship sa ating boss, sa ating katrabaho, sa kaklase, no, sa ating kamag-aaral or sa ating mga guro, sa ating mga estudyante, and so on mga kasembreros. So honesty should be practiced and should be our behavior na mga kasembreros. Kung pa, it's not an option to mandaya or mandindang mga kasembreros, but there's no other option apart from honesty and integrity mga kasembreros. Conversely, dishonesty is described as detestable in this verse. So detestable po ay another synonym po ng abomination, no? Kahindik-hindik at galit na galit ang Panginoon mga kasembreros. Ayaw na ayaw niya ng madayang timbangan. So highlighting the negative impact of deceit and untruthfulness. When we choose to be dishonest, we not only betray the trust of those around us, but also disobey God's command to live with integrity. So kasi maraming tao kapag halimbawa nakakapaglinlang sila, na pandaya sila mga kasembreros sa pamamagitan ng madayang timbangan, ang akala nila kapag nakakalusot sila sa mata ng tao ay nakakalusot na sila sa mata ng Diyos. So wala pong nakakalusot sa records ng Panginoon mga kasembreros. And always remember that we will have an accounting, a final and grandest evaluation ng ating buhay. Tayo po ay haharap mga kasembreros sa ating Panginoon, tapos ipipresent natin ang ating buhay na isinapamuhay sa mundong ito. Did we live or are we living honesty or with honesty mga kasembreros? Are we living with integrity? Are we living honestly mga kasembreros? Or tayo po ay nabubuhay sa deceit
So, ito mga kasombrers, yung pag-breakdown natin ng mga verses na ito. Dishonest scales are abomination to the Lord, but just this verse, the imagery of scales, a common tool for trade in biblical times to convey profound ethical and spiritual principles. So, maaring yung timbangan or yung scales mga kasombrers, maaring relationships, no? Bawal ang cheater, na masama ang cheater mga kasombrers. Walang may gusto na mag-cheat, no? At kung may choice na mag-cheat yung ibang tao, kung wala silang takot sa Panginoon, tapos ang mabibiktima naman ay kawawa mga kasombrers. This is very relevant mga kasombrers, no? Kasi tayo sa palengke, sa market, no, may mga timbangan pa na ginagamit mga kasombrers. Maaring sa wet market, maaring sa dry goods mga kasombrero, sa bigas, no, lalong-lalo na. Tapos ito po ay, kunwari, bibili ka ng isang sakong bigas, akala mo 50 kilos yun pala ay 49 kilos lang pala. So ganun mga kasombrero ba, yung mga simpleng pandaraya ay kahindik-hindik mga kasombreros sa ating Panginoong Diyos na buhay. So ito po ay nagsiserve sa atin ng timeless reminder na tayo po ay sa mundong ito, yung cutting corners and bending rules mga kasombrers can seem like the easiest path to success kasi maraming tao ng daraya para maging successful, no? Para makagain ng mas maraming profit or income, pero galing naman para sa pandaraya. So it's one way of putting curse, no, or sumpa mga kasombrero sa iyong pamilya na pinapakain mo is yung earnings na pinapakain mo at ginagastos sa loob ng tahanan ay galing sa pandaraya. So ayaw na ayaw ng Panginoon. On the other hand, ay gusto ng Panginoon yung mga tama ba, yung mga fair at saka hustong takal mga kasombrers, hustong timbangan mga kasombrers, or wastong timbangan. Just wait, no, yun yung highlight niya sa last verse mga kasombreros, or sa last stanza. The phrase "an abomination to the Lord" conveys the severity with which God views dishonestly. So ayaw na ayaw talaga niya, no? Abomination mga kasombreros, mapakahindik-hindik, no? Kasuklam-suklam sa harapan ng Panginoon. So yung mga simpleng ganto ay dapat na yung timbang niya, yung weight niya ay malaki mga kasombreros. Mabigat talaga. Reflect on your own life. Are there areas where you might be using dishonest scales? How can you strive, or applicable din po ito sa akin, ha? How can we strive for a just weight in your daily actions, or our daily actions? Embrace honesty, for not only aligns you with God's will, but also cultivates trust and integrity in all your encounters. So kapag tayo kasi honest sa, kumapaparami yun, di ba yung parable ng isang katiwala, pag binigyan siya ng maliit na blessing, nung honest siya doon mga kasombreros, ay binigyan pa siya ng marami. So ganun din po sa buhay natin. Kapag tayo binigyan ng trabaho, kapag binigyan tayo ng business, huwag po tayo mandaya, para po ay ang pagpapala ng Panginoon ay tuloy-tuloy pa rin mga kasombreros. So practicing honesty and integrity requires us to make decisions and ethical considerations in mind. So we should strive to make choices that align with our values and principles, even when it may be difficult or inconvenient. Kasi mga times talaga na parang hirap na maging honest, mahirap na maging fair. So pero kailangan mo pa rin gawin. So may mga times na ganun. Pero come to think of the consequences and the rewards of God sa mga honest mga kasombreros, at saka parusa dun sa mga dishonest naman sa kanilang timbangan. So grabe na, ang ganda nito mga kasombreros, na parang mababaw lang siya pero mabigat pa lang timbang. Kasi nga timbangan siya mga kasombreros, no? So ayaw na ayaw ng Panginoon. Alright, so naman po sa ating Word of God, po ipagpalaan po tayo ng pag-ibig, pananampalataya, pag-asa, honesty, and integrity, even sa mga small things sa ating buhay. In Jesus' name we pray, Amen and Amen. See you sa next segment mga kasombreros, and paalam po.